Nakangisi ang ina. Mahal ka niya, hindi ikaw. Iwanan mo sa kanya ang bahay at pera. Napirmahan ko na ang papeles ng diborsyo. Sa kanya na siya, pero akin ang bahay at pera. Hello sa inyong lahat. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Bago ko simulan ang aking kuwento, gusto kong malaman kung anong siyudad kayo nanonood. Huwag mag-atubiling ibahagi sa mga komento. At ngayon, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa kuwentong ito. Hindi man lang kumurap ang aking ina nang sabihin niyang ibigay ko sa kanya ang aking asawa. Hiniwa lang niya ang kanyang steak. Tiningnan ako ng diretso sa mata at sinabing, Mara, maging makatwiran ka. Dinadala ni Bea ang kanyang anak. Mas kailangan niya si Bea kaysa sa iyo. Napatigil ako. Biglang bumigat ang tinidor sa aking kamay na parang tingga. Ang hangin sa silid kainan ng malawak na bahay ng aking mga magulang sa labas ng syudad, na karaniwang puno ng amoy ng mamahaling pabango ng aking ina, ay biglang naging nakakasakal na amoy ng inihaw na karne at pagtataksil. Tiningnan ko ang lamesa. Nakatingin ang aking ama sa kanyang baso ng alak, iniiwasan ang aking tingin. Si Bea, ang aking kapatid, ay nagliliwanag. Nakapatong ang kanyang kamay sa bahagyang umbok sa kanyang tiyan, na hindi ko napansin hanggang 10 segundo lang nakalipas. At si Marco, ang aking asawa sa loob ng 10 taon, ang lalaking humalik sa akin paalam kaninang umaga at nagsabing mahal niya ako, ay hawak ang kabilang kamay ni Bea. Paumanhin. Bulong ko. Maliit at kaawa-awa ang tunog ng aking boses. Ito ang boses ng maliit na batang dati humihingi ng tawad dahil lamang sa kanyang pag-iral sa bahay na ito. Sa wakas ay tumingin sa akin si Marco. Walang pagkakasala sa kanyang mga mata. Puno ito ng pagsuway. Mara, pakiusap, huwag kang gumawa ng eksena, sabi niya, gamit ang mapanlait na tono na ginagamit sa isang histerikal na bata. Ayaw naming sabihin sa iyo ng ganito, pero hindi na namin maitago. 4 na buwan ng buntis si Bea. Mahal namin ang isa't isa. Naramdaman kong nawala ang dugo sa aking mukha. 4 na buwan. Nagsasama kayo ng kapatid ko sa loob ng 4 na buwan o mas matagal pa. Sumingit si Bea. Ngumisi siya. Ang bahagyang malupit na pagpihit ng kanyang labi na kilalang kilala ko. Wala iyon, Mara. Walang kaugnayan ng oras. Ang mahalaga ay isa na kaming pamilya ngayon. Isang tunay na pamilya. Isang bagay na malinaw na hindi mo maibibigay sa kanya. Ang suntok ay tumpak. Isang direktang tama sa aming pakikibaka sa kawalan ng anak. Ang mga taon ng negatibong resulta. Ang mga gabing umiyak ako sa mga bisig ni Marco habang ibinubulong niya na wala iyon, na sapat na kami sa isa't isa. Lahat iyon ay kasinungalingan. Tumingin ako sa aking ina, si Aling Sonia. Tiyak na magagalit siya. Tiyak na sasampalin niya si Marco at palalayasin. Ngunit humigop lang siya ng kanyang alak. Mara, tingnan mo ang mga katotohanan. Ikaw ay isang babaeng may karera, laging naglalakbay, laging abala sa iyong kumpanya. Ikaw ay malakas. Kaya mong mabuhay ng mag-isa. Ngunit si Bea, siya ay marupok. Kailangan niya ng magkakaloob. At ang sanggol na iyan ay aking apo, aking laman at dugo. Ako rin ang laman at dugo mo. Bulalas ko, tumataas ang aking boses. Asawa ko siya. Sa teknikal na paraan, bulong ng aking ama, si Mang Arthur. Sa wakas ay tumingin siya. Ngunit ang kasal ay tapos na, hindi ba? Unti-unti kayong naghihiwalay. Nakita nating lahat iyan. Masaya? Si Marco kay Bea. Tingnan mo sila. Tiningnan ko. Para silang isang nakakainis na parodiya ng isang masayang mag-asawa. Ang aking asawa at ang aking nakababatang kapatid. Dumating ang pagduduwal sa isang malakas na alon. Tumayo ako. Malakas na kumalampag ang aking upuan sa sahig na kahoy. Maupo ka, Mara. Utos ng aking ina. Kailangan nating pag-usapan ang mga kaayusan. Hindi lang basta makaklipat si Marco sa isang inuupahan. Kailangan niya ng katatagan para sa sanggol. Sa tingin namin ay pinakamabuti kung lumipat ka sa apartment sa bayan. Iwanan mo ang bahay para kay Marco at Bea. Magandang lugar iyon at malapit sa amin para matulungan namin sa sanggol. Napanganga ako. Gusto mo akong lumipat mula sa sarili kong bahay?
Ang bahay na binili ko. Ang bahay na binabayaran ko ang utang. Bahay din iyan ni Marco. Sabi ng aking ina, nang may pagwawalang bahala. Mga batas sa komunidad ng ari-arian. Hindi ba totoo iyan? Anumang nakuha sa panahon ng kasal ay hatiin ng 50,050. Bukod pa rito, marami kang pera. Makakabili ka pa ng isa. Huwag kang maging sakim, Mara. Hindi iyan magandang tingnan. Sakim. Binayaran ko ang lahat. Binayaran ko ang utang sa kotse ng aking mga magulang. Binayaran ko ang 3 nabigong pagtatangka ni Bea sa degree sa kolehiyo. Binayaran ko ang mga negosyo ni Marco na hindi man lang kumita ng 1 sentimo. At ngayon, ako ang sakim dahil gusto kong panatilihin ang sarili kong bahay. Aalis ako, sabi ko. Hinawakan ang aking pitaka. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay, kaya halos hindi ko mahawakan ang strap. Kung lalabas ka sa pintuan na iyan, sabi ni Marco. Bumaba ang kanyang boses ng 1 oktaba, sinusubukang tunog na may awtoridad. Mapapatunayan mo kung bakit kita iniwan. Malamig ka. Mas mahalaga sa iyo ang iyong ari-arian kaysa sa buhay ng tao. Mahalaga sa akin ang katapatan. Sumigaw ako. Umalingaw-ngaw ang tunog sa mga dingding. Mahalaga sa akin na nakikipagsiping ang asawa ko sa kapatid ko. Shh! Singhal ng aking ina. Ano ang iisipin ng mga kapitbahay? Tiningnan ko sila sa huling pagkakataon. 1 tablo ng mga halimaw. Ang aking mga magulang na nagpapakasaya sa pagtataksil. Ang aking kapatid na nagnanakaw ng aking buhay. Ang aking asawa ay 1 taksil. Hindi ko ibibigay sa iyo ang bahay, sabi ko, nanginginig ngunit malinaw ang aking boses. At hindi ko ibibigay sa iyo ang 1 diborsyong walang pagtutol. Gagawin mo, sabi ng aking ina nang may kumpiyansa. Dahil kung hindi, mawawala sa iyo ang pamilyang ito, magpakailanman. Gawin mo ang tama, Mara. Maging mas matandang kapatid ka sa 1 beses. Lumingon ako at tumakbo. Hindi ako lumingon sa mainit na liwanag ng silid kainan. Kailangan ko lang ng hangin. Kailangan kong umalis bago ako mawasak sa milyong piraso doon sa kanilang pinto. Bago ko sabihin sa iyo kung ano ang ginawa ko pagkatapos, gusto kong magpasalamat sa pakikinig. Kung nanonood ka mula sa lungsod ng Maynila o anumang iba pang syudad, ipaalam sa akin sa mga komento. Binabasa ko ang bawat isa, hindi binubura ng ulan ng Maynila ang anuman. Ginagawa lang nitong kulay abo at madulas ang lahat. Nadapa ako patungo sa aking kotse. Kinakalikot ang mga susi. Malabo ang aking paningin. Hindi lang dahil sa walang tigil na ambon, kundi dahil sa mainit at galit na luha na dumadaloy sa aking pisngi. Sumakay ako sa loob ng sanktuaryo ng mga upuang balat ng kotse na binili ko. Mapait kong ipinaalala sa sarili ko at ikinandado ang mga pintuan. Sa 1 sandali, umupo lang ako doon, na humihingal, mahigpit na nakakapit ang aking mga kamay sa manibela kaya namuti ang aking mga buko. Sinimulan ko ang makina at umalis sa driveway. Iniwan ang bahay kung saan ginugol ko ang buong buhay ko sa pagsisikap na maging sapat. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nagmamaneho lang ako. Sumakay ako sa interstate. Ang mga wiper ay nagpapalo ng 1 mabilis na ritmo laban sa salamin. Mabilis ang takbo ng aking isip. Sinusubukang makahanap ng butas sa realidad. Baka biro lang ito, 1 nakakabaliw, baluktot na kalokohan. Baka magising ako sa aking kama sa tabi ni Marco at mainit siya at amoy ng kanyang sabon na cedarwood at sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa bangungot na ito at tatawa siya at yayakapin ako. Ngunit pagkatapos ay lumitaw sa aking isip ang larawan ng kamay ni Bea sa kanyang tiyan. Ang pagmamayabang, ang ganap na kawalan ng kahihiyan. Hindi ito bangungot. Ito ang aking buhay. Nagmaneho ako nang walang direksyon sa loob ng 1 oras. Ang mga ilaw ng syudad ay nagiging mahabang neon streaks. Sa huli, pumasok ako sa 1 paradahan sa 1 magandang tanawin, kumikinang ang skyline ng syudad sa malayo. Pinatay ko ang makina at hinayaan ang katahimikan na durugin ako. Paano? Paano niya nagawa? Binalikan ko ang huling 4 na buwan sa aking isip. Ang gabing-gabi na ginugol ni Marco sa mga business meeting. Ang mga weekend na pumunta siya upang tulungan ang kanyang mga magulang sa mga renovation.
Hindi siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Nasa akin siya. Kasama niya si Bea. Lahat sila ay sangkot. Sa tuwing pupunta ako sa hapunan tuwing linggo, pinagtatawanan nila ako sa likod ng aking likod. Tinitingnan nila ako, ang bobong babae na nagtatrabaho ng 80 oras sa isang linggo upang pondohan ang kanilang pamumuhay at pinagtatawanan ang aking kamangmangan. Sumigaw ako. Ito ay isang raw na primordial na tunog na pumunit sa aking lalamunan. Ibinuhos ko ang manibela hanggang sa mamula ang aking mga palad. Sumigaw ako para sa 10 taon na nasayang ko. Sumigaw ako para sa sanggol na hindi ko magkaroon at para sa dinadala niya. Pagkatapos ay nagsimula ang pag-aayos. Ang kaawa-awa, desperadong pag-aayos ng isang babae na nasa shock. Baka kaya nating ayusin ito. Isang maliit, mapanlinlang na boses ang bumulong sa aking ulo. Baka kung pumayag ako sa isang open marriage. Baka kung tumulong ako sa pagpapalaki ng sanggol. Hindi. Tiningnan ko ang upuan ng pasahero. May isang gusot na resibo sa lalagyan ng tasa. Kinuha ko ito. Ito ay mula sa isang tindahan ng alahas na may petsang 2 linggo na ang nakakaraan. Isang charm bracelet. Wala akong charm bracelet. Si Bea ang meron. Naalala kong nakakita ako ng bagong pilak na kadena sa kanyang pulso sa hapunan. Binilhan niya siya ng alahas gamit ang aking pera. Ang kalungkutan ay nagsimulang maging isang bagay na mas malamig. Naalala ko ang kanyang mga panata na sa yaman, sa kahirapan. Talagang mahal niya ang bahagi ng yaman. Nang magkakilala kami, isa lang akong junior accountant at siya ay isang nagsisimulang realtor. Magkapantay kami noon. Ngunit habang umaakyat ako sa corporate ladder, kumukuha ng night classes, nakakakuha ng mga sertipikasyon, nagpupursige para sa CFO, siya ay nanatili. At sa halip na ipagmalaki, siya ay nagtanim ng sama ng loob. Inaagawan mo ako ng pagkalalaki, sabi niya minsan sa isang away tungkol sa pera. Tinuturing mo akong parang empleyado. Humihingi ako ng tawad noon. Kinabukasan, naglipat ako ng 1,000 sa kanyang personal na account para invest niya sa kanyang consulting business. Para lang mapakalma ang kanyang ego. Paulit-ulit kong binibili ang kanyang pagmamahal. At ang aking mga magulang na pinakamasakit, maging mas matandang kapatid ka. Ito ang mantra ng aking pag-iral. Sensitibo si Bea, Mara. Kailangan ni Bea ng tulong, Mara. Ikaw ang malakas. Ang pagiging malakas ay euphemism lang sa pagiging ginagamit. Hindi nila ako minahal kung sino ako. Minahal nila ako sa kung ano ang ibinigay ko. Ako ang mule ng pamilya na nagdadala ng mabigat na karga para si Bea ay makalakad ng walang pasanin. Tiningnan ko ang aking telepono. 5 hindi nasagot na tawag mula sa aking ina. Isang text mula kay Marco. Huwag kang maging dramatiko. Bumalik ka para mapag-usapan natin ang schedule ng paglipat. Isang schedule ng paglipat? Pinaplano na niya kung paano ayusin ang aking mga kasangkapan sa kanyang bagong buhay. Hindi ako sumagot. Sinimulan ko muli ang kotse. Tumigil na ang luha. Tuyong-tuyo at magaspang ang aking mga mata. At may isang malalim na sakit sa aking dibdib na alam kong mananatili doon sa mahabang panahon. Ngunit habang papalabas ako sa paradahan, nawala na ang pagtanggi. Ang realidad ay isang malamig, matigas na bato sa aking tiyan. Gusto nila ng digmaan. Gusto nila ang aking bahay. Gusto nila ang aking pera. Akala nila ay susuko ako dahil palagi akong sumusuko. Akala nila ay mahina ako dahil mabait ako. Nagmaneho ako pauwi sa aking bahay. Hindi para mag-impake, kundi para siguraduhin ang paligid. Hindi ako pupunta sa isang apartment sa bayan. Matutulog ako sa sarili kong kama, kahit na amoy siya. Bukas, hindi ako magiging anak o asawa. Bukas, ako ay magiging isang CFO. At magsasagawa ako ng audit ng kanilang buong buhay para maunawaan kung bakit hindi ko na lang inilipad ang lamesa at sinunog ang bahay, tama ba? Kung gayon, kailangan mong maunawaan ang hierarchy ng pamilya Santos. Ako ang panganay, malusog at matibay. Si Bea ay dumating 8 taon pagkatapos, kulang sa buwan at mahina. Mula nang dumating siya sa isang incubator,
humihinga ng mababaw. Siya ang araw at ako ang anino. Nagsimula ito ng maliit. Tahimik, Mara. Tulog ang sanggol. Ibigay mo ang laruan na iyan kay Bea. Umiiyak siya. Hindi mo kailangan ng bagong sapatos, Mara. Kailangan ni Bea ng orthopedic inserts. Maaga kong natutunan na ang aking mga pangangailangan ay pangalawa. Ang aking papel ay upang mapadali ang kaligayahan ni Bea. Naaalala ko ang aking 16 na kaarawan. Nag-ipon ako buong tag-init, nagbabantay ng bata at nagmamalasakit ng damuhan para makabili ng kotse. Isang lumang sedan na sira-sira. Nangako ang aking ama na tutumbasan ang aking naipon kung makakakuha ako ng tuwid na A. Nagawa ko. Buong pagmamalaki kong ipinakita ang aking report card at ang aking garapon ng pera. Tiningnan ng aking ama ang garapon, pagkatapos ay ang aking ina. Mara, anak. Nagsimula ang aking ina sa malambing, naaawang boses na ginagamit niya. May sitwasyon tayo. Kailangan ni Bea ng braces, ang mamahaling uri, at paparating na ang dance camp na iyon. Hindi talaga namin kayang maglaan ng pera ngayon. Ngunit nangako ka. Sabi ko, nanginginig ang aking boses. Huwag kang maging makasarili. Singhal ng aking ama. May problema sa self-esteem ang kapatid mo. Ang braces ay medical na pangangailangan. Maaari kang sumakay sa bus. Nakakabuo iyan ng karakter. Kaya, sumakay ako sa bus. Nagkaroon si Bea ng kanyang braces at kanyang dance camp. Iniwan niya ang camp pagkatapos ng 2 araw dahil napakahirap at nawala ang pera. Hindi ko nakuha ang tugmang pondo. Binili ko ang sedan na iyon ng mag-isa pagkatapos ng 2 taon. Ito ang pattern na ginawa ko. Si Bea ay tumanggap. Ang pinakamasamang insidente, ang dapat sanang nagbabala sa akin kung ano ang kaya niyang gawin, ay nangyari sa aking senior prom. Bumili ako ng isang magandang emerald green na damit. Nagtrabaho ako ng double shift sa isang kainan para lang kayanin ito. Nakasabit ito sa aking aparador na balot ng plastik. Isang simbolo ng isang gabi kung saan magiging maganda at espesyal ako. 2 araw bago ang prom, umuwi ako at nakita si Bea na 10 taong gulang noon sa aking silid. Suot niya ang aking damit. Hinihila ito sa sahig. At kumuha siya ng gunting at ginupit ang laylayan dahil masyado itong mahaba para sa kanya. Umiikot siya, naglalaro ng prinsesa. Ano ang ginagawa mo? Sumigaw ako. Nadapa siya. Pinunit ng gunting ang isang mahabang hiwa sa bodice. Umiyak ako. Literal na bumagsak ako sa sahig at humagulhol. Dumating ang aking ina. Nang makita niya ang nasirang damit at ang guilty na mukha ni Bea, hindi niya sinaway si Bea. Lumingon siya sa akin. Mara, hindi mo dapat iniwan iyan kung saan niya makukuha. Bata pa lang siya. Gusto lang niyang maging tulad ng kanyang ate. Sinira niya ito. Sumigaw ako. Hindi ko ito masusuot. Maaari nating ipin. Sabi ng aking ina nang may pagwawalang bahala. Huwag kang mag-overreact. Pinaiyak mo si Bea. At nariyan na. Umiiyak si Bea ng peke na luha ng buwaya at bigla akong naging kontrabida. Pumunta ako sa aking prom na may hiniram na damit na hindi akma. Kumuha si Bea ng ice cream para mapakalma ang kanyang trauma mula sa aking pagsigaw. Sumunod ang dinamikong iyon sa amin hanggang sa pagtanda. Nag-aral ako sa isang state school sa scholarships at loans. Nag-aral si Bea sa isang pribadong unibersidad gamit ang pera ng aking mga magulang. Nag-drop out siya, nag-aral sa beauty school, nag-drop out, at pagkatapos ay natagpuan ang kanyang sarili sa Europa sa loob ng 1 taon, pinondohan ng isang credit card. Nakalaunan ay hiningi ng aking ama na tulungan ko siyang bayaran dahil pinapatay kami ng interes. Mara, at may magandang trabaho ka na ngayon. Binayaran ko iyon. Iyan ang sakit ng pagiging anino na anak. Sa tingin mo, kung magbabayad ka lang ng sapat, kung magsasagot ka lang ng sapat na problema, baka sa wakas ay tingnan ka nila ng may parehong paghanga na ibinibigay nila sa ginintuang anak. Akala ko, mabibili ko ang kanilang pagmamahal. Nang dalhin ko si Marco sa pamilya, akala ko sa wakas ay mayroon na akong kasama.
Nakita niya kung paano nila ako tinatrato. Baliw ang pamilya mo. Sabi niya sa akin pagkatapos ng aming unang Pasko, habang pinapanood si Bea na nagbubukas ng isang bundok ng regalo habang ako ay nakakuha ng isang kalendaryo at isang pares ng medyas. Aalagaan kita, Mara. Sa akin, hinding-hindi ka magiging pangalawa. Kinapitan ko ang mga salitang iyon. Pinakasalan ko siya na naniniwala sa kanila. Hindi ko napagtanto na si Marco ay isang bersyon lang ng lalaki ni Bea. Insecure, may karapatan, at naghahanap ng host. Ayaw niyang iligtas ako mula sa dinamika ng aking pamilya. Gusto niyang sumama lang dito. Nakita niya kung gaano ako kageneroso, kung paano ko ibinubuhos ang pera sa mga problema para mawala ang mga ito, at napagtanto niyang nakuha niya ang jackpot. Kaya, nang sabihin ng aking ina, sa hapagkainan na iyon, maging mas matandang kapatid ka, nag-trigger ito ng 3 dekada ng pagpapalaki, ngunit nag-trigger din ito ng 3 dekada ng nakatagong galit. Hindi na ako iksisanin. Hindi na ako umaasa sa kanila para sa tirahan o pagmamahal. Ako ay isang CFO. Pinamahalaan ko ang milyon-milyong dolyar. Nagpatalsik ako ng mga inkompetenteng tao para mabuhay. At habang nakaupo ako sa aking bahay noong gabing iyon na nakatingin sa kisame, napagtanto ko na ang aking pamilya ay isang masamang pamumuhunan. Isang nakakalason na ari-arian. At oras na para likidahin. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa isang malamig, walang laman na kama. Sa isang iglap, inabot ko si Marco, isang muscle memory, umaasa sa kanyang init. Pagkatapos ay bumagsak ang realidad na parang isang pisikal na suntok. Wala siya. Malamang, kasama niya si Bea. Pinilit kong bumangon at pumasok sa kanyang home office o sa halip ang kanyang gaming room na tinawag naming office upang mapanatili ang kanyang dignidad. Nang makilala ko si Marco, siya ay isang realtor, hindi ang pinakamatagumpay, ngunit mayroon siyang karisma. Mayroon siyang potensyal. Naakit ako sa kanyang madaling pagkatao na nagpapantay sa aking intensity. Siya ang nangangarap, mukhang magandang tugma, ngunit habang umuusad ang aking karera, siya ay nanatili. Naging partner ako sa aking kumpanya. Nag-crash ang market at hindi siya nakabenta ng bahay sa loob ng 1 taon. Ayos lang. Sabi ko sa kanya, sapat ang kinikita ko para sa aming dalawa. Magpahinga ka. Alamin mo kung ano talaga ang gusto mong gawin. Iyon ang aking pagkakamali. Binigyan ko siya ng cushion at nagpasya siyang matulog sa loob ng 5 taon doon. Nag-rebrand siya bilang isang business consultant. Ito ay isang malabong titulo na nangangahulugang ginugol niya ang buong araw sa LinkedIn at mga message board. Paminsan-minsan ay nakikipagkita sa isang kaibigan para mag-workshop ng mga ideya na hindi kailanman natupad. Tumigil siya sa pagbibigay ng kontribusyon sa utang. Pagkatapos ay tumigil siya sa pagbabayad ng mga bill ng utility. Pagkatapos ay tumigil siya sa pagbili ng mga grocery. Dahan-dahan, mapanlin lang, ako ang naging nag-iisang tagapagbigay. Hindi ko iniisip ang pera sa simula. Mahal ko siya, ngunit iniisip ko ang kanyang ugali. Kung mas kaunti ang kinikita niya, mas nagiging arogante siya. Ito ay isang depensa. Alam kong pakiramdam niya ay maliit siya, kaya kailangan niyang magpakalaki. Nagsimula siyang punahin ang aking paggastos. Kailangan mo ba talaga ng isa pang designer suit, Mara? Tanong niya, habang suot ang labang libong-libong na relo na binili ko sa kanya. Masyado kang materyalistiko. Masyado kang nagtatrabaho. Nawawala ka sa kung ano ang mahalaga. Ang mahalaga pala ay siya. Naglakad ako sa kanyang desk. Ito ay isang gulo ng mga papeles at hindi nabuksang sulat. Nagsimula akong salain ito. Isang notice ng overdue para sa isang credit card. Hindi ko alam na mayroon siya nito. Isang speeding ticket. At pagkatapos ay isang brochure para sa isang luxury resort sa Miami Beach. Napatigil ako. Nakilala ko ang resort. Nandoon ako para sa isang corporate retreat 6 na buwan na ang nakakaraan. Nanatili si Marco sa bahay dahil may mahalaga siyang meeting. Pumunta ako sa aking laptop at binuksan ang aming joint account statement. Ang pinupunduhan ko, bawat buwan para sa mga gastos sa bahay. Nandoon iyon.
Isang singil para sa 2 tiket sa eroplano patungong Miami, ang mga petsa ay kasabay ng aking work trip, at isang singil para sa isang deluxe king room. Dinala niya siya doon habang ako ay nasa boardrooms na nagsasara ng mga deal na nagbabayad para sa aming buhay. Umiinom siya ng cocktail sa beach, kasama ang kapatid ko gamit ang aking pera. Naramdaman kong masama ang aking pakiramdam. Hindi lang ang pakikipagsiping. Ito ay ang pagpopondo ng pagtataksil. Pinabayad niya ako sa aking sariling kahihiyan. Patuloy akong naghukay. Tiningnan ko ang mga cash withdrawal. 300 dito, 200 doon. Consulting expenses. Sabi niya sa aming budgeting app. Ngunit sa pagtingin sa mga petsa, Agosto Mindo Aleba, kaarawan ni Bea, Setyembre 5, ang araw na nasira ang kotse ni Bea, Oktubre 31, pinondohan niya ang buhay ni Bea sa loob ng maraming taon, hindi buwan, taon. Pinaparamdam mo sa akin na maliit ako, sabi niya sa akin sa aming huling anniversary dinner. Ang totoo, hindi ang kaguluhan kagabi. Naglalakad ka na parang ikaw ang may-ari ng lugar dahil lang sa pirmahan mo ang mga tseke. Hindi ko sinasadya, sagot ko. Nakakaramdam ng pagkakasala. Gusto ko lang na maging matatag tayo. Ang matatag ay hindi sexy, Mara. Sabi niya nang may paghamak. Ang pangangailangan ay sexy. Hindi mo ako kailangan. Tama siya, hindi ko siya kailangan. Ngunit kailangan siya ni Bea. Si Bea ay isang walang hanggang hukay ng pangangailangan. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng validation. Kailangan niya ng magliligtas sa kanya. Hindi kayang iligtas ni Marco ang kanyang sarili. Ngunit kaya niyang magpanggap na iligtas si Bea gamit ang aking mga resources. Ito ay isang parasitic symbiosis. Nakakaramdam siya na parang isang malaking lalaki at nakakuha si Bea ng libreng biyahe. Isinara ko ang laptop. Ang aking kalungkutan ay nawawala, napalitan ng isang malamig, matalim na kalinawan. Hindi ito isang trahedya. Ito ay isang pagnanakaw. Tumingin ako sa paligid ng silid sa mga bagay na binili ko sa kanya. Ang top-of-the-line na gaming computer, ang ergonomic chair, ang autographed Michael Jordan jersey sa dingding. Siya ay isang linta, isang guwapo, kaakit-akit, mapanlinlang na linta. At nakagawa siya ng isang nakamamatay na pagkakamali. Akala niya dahil ako ay mapagbigay, ako ay bobo. Akala niya dahil mahal ko siya, hindi ko sinuri ang mga account. Ngunit ako ay isang CFO. Sinusuri ko ang lahat. Narinig ko ang pagbubukas ng pintuan sa ibaba. Mabibigat na yapak, nandito na siya. Huminga ako ng malalim. Inayos ang aking damit. At tumayo, nawala na ang umiiyak na asawa. Dumating na ang auditor. Naglakad si Marco sa bahay na parang siya ang may-ari. Hindi siya mukhang nagsisisi. Mukha siyang naiinis, tulad ng isang lalaki na naabala ng isang nakakapagod na gawain. Nakaipit sa kanyang braso ang isang tumpok ng mga nakatiklop na cardboard boxes. Mara, sabi niya, nang makita ako sa tuktok ng hagdan. Mabuti at nandito ka. Kailangan nating ayusin ito. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Ang aking kamay ay dumudulas sa banister na ako mismo ang naglinis at nagpinta 3 taon na ang nakakaraan. Ano ang aayusin? Sa eksakto, ang paglipat. Sabi niya, ibinabagsak ang mga kahon sa entryway. Masyadong nagbabago ang hormone ni Bea. Nagiging balisa siya. Ramdam ng sanggol ang stress. Alam mo, kailangan nating ayusin dito sa weekend para maihanda ko ang nursery. Huminto ako sa huling baitang. Tiningnan ko siya sa mata. Hindi ka maghahanda ng nursery sa bahay ko, Marco. Umikot ang kanyang mga mata. Nagsisimula na naman tayo. Sinabi ko sa nanay mo na magiging mahirap ka. Tumingin ka, Mara. Maging matatag tayo sa bagay na ito. May 4 na tulugan ang bahay na ito. Masyado itong malaki para sa isang tao. Hindi ka naman nandito. Nasa opisina ka. Nagtatayo kami ni Bea ng pamilya. Kailangan namin ng espasyo. Lohikal lang iyan. Lohikal? Naglabas ako ng tuyo, hindi makapaniwalang tawa. Ang lohikal ay ikaw ay lumipat sa isang apartment na kaya mong bayaran, na sa aking pagkalkula ay isang karton sa ilalim ng overpass. Nagdilim ang kanyang mukha. Nawala ang karisma,
Nagpakita ang masamang balak. Huwag mong simulan ang tungkol sa pera, Mara. Iyan lang ang mayroon ka, hindi ba? Ang pera mo. Akala mo mas mahusay ka kaysa sa lahat. Binabayaran nito ang utang. Sabi ko ng kalmado. Isang bagay na hindi mo nagawa sa loob ng 5 taon. Nag-ambag ako sa ibang paraan. Sumigaw siya. Namumula ang kanyang mukha. Pinamahalaan ko ang bahay. Inasikaso ko ang mga bagay-bagay. Nagbigay ako sa iyo ng emosyonal na suporta. Nakisiping ka sa kapatid ko? Hamon ko. Emosyonal na suporta ba iyon? Nakisiping ako sa kanya dahil pinahahalagahan niya ako. Lumapit siya. Sinusubukang gamitin ang kanyang taas para takutin ako. Dati ay gumagana iyon. Hindi ngayon. Tinitingnan niya ako bilang isang lalaki, hindi isang bank account. Itinulak mo ako palayo, Mara. Malamig ka. Malayo ka. Ikaw, sa lahat ng layunin, ay baog. Ang salita ay nanatili sa hangin. Baog. Alam niya kung gaano ito kasakit. Alam niya ang tungkol sa mga IVF shots, ang mga hormone, ang matinding pagkadurog ng bawat negatibong resulta. Ginagamit niya ang aking sakit bilang sandata para bigyang katwiran ang kanyang pagtataksil. Sinisikap kong magkaroon ng anak mo. Bulong ko. Medyo nanginginig ang aking boses sa kabila ng aking pinakamahusay na pagsisikap. Pinahirapan ko ang aking katawan para sa iyo. Oo, well, hindi ito gumana, sabi niya ng may kalupitan. At natural na nagawa iyon ni Bea. Walang hirap. Baka senyales iyon, Mara. Baka hindi tayo nakatadhana na magkaanak. Baka alam ng kalikasan na hindi ka materyal para sa ina. Pakiramdam ko ay mas kaunti ang sakit kung sinampal niya ako. Ngunit hindi ko siya sinaktan. Tiningnan ko lang siya. Inaalala ang sandaling ito. Ito ang closure na kailangan ko. Wala nang pagmamahal dito. Puro bulok na kailangan putulin. Impake mo ang iyong mga gamit. Sabi ko, ang aking boses ay naging yelo. Ang iyong personal na gamit, damit, toiletry. Hindi mo kukunin ang mga electronics. Hindi mo kukunin ang mga kasangkapan. At sigurado kang hindi mo kukunin ang kotse. Hindi maaari. Suminghal siya. Ari-arian ito ng kasal. Nakausap ko ang isang kaibigang abogado. Kalahati ng lahat ay akin. Kasama ang bahay na ito. Ang aking retirement savings. Well, sa iyo dahil kasal tayo. Ngumisi siya. Kaya, maaari mong gawin ito sa madaling paraan. I-sign over sa akin ang bahay bilang bahagi ng settlement. At hindi ko hahabulin ang iyong 401. O maaari tayong magpunta sa korte. At kukunin ko rin ang kalahati ng iyong mahalagang stock ng kumpanya. Iyong pagpipilian. Akala niya ay na-checkmate niya ako. Akala niya alam niya ang batas. Impake mo ang iyong mga damit, Marco, ulit ko. Mayroon kang 1 oras bago ko palitan ang mga kandado. Hindi mo kayang palitan ang mga kandado. Ito ang marital home. Sa totoo lang, sabi ko, tiningnan ang aking relo. Kaya ko. Pero sige, tawagan mo ang pulis. Gusto kong ipaliwanag sa kanila kung bakit sinusubukan ng asawa ko na ilipat ang kanyang buntis na mistress, ang aking kapatid, sa aking tahanan. Tinitigan niya ako. Nakita na hindi ako susuko. Hinawakan niya ang mga kahon at nagmamadaling umakyat. Naririnig ko siyang bumagsak ng mga drawer, naghagis ng mga bagay-bagay. Pumunta ako sa kusina at nagbuhos ng isang baso ng tubig. Matatag na ang aking mga kamay. Kakaamin lang niya ang kanyang diskarte. Blackmail. Gusto niyang ipagpalit ang aking retirement para sa bahay. Gusto niyang paubusin ako para makapagtayo ng pugad para kay Bea. Hindi niya alam ang tungkol sa LLC. Hindi niya alam na ang bahay ay hindi technically sa aking pangalan o sa kanya. Hindi niya alam na ang kotse ay company lease. Naglalaro siya ng checkers. Naglalaro ako ng 4D chess. 20 minuto pagkatapos, nakita ko siyang humihila ng 3 maleta pababa. Kinuha rin niya ang PlayStation. Hinayaan ko na lang. Maliit na presyo iyon para mawala siya. Mabalitaan mo ako mula sa aking abogado. Singhal niya habang papalabas. Huwag mong isipin na nanalo ka. Kakampi ko sina nanay at tatay. Lahat ay kakampi ko. Magiging mag-isa ka. Mapait na matandang dalaga na walang iba kundi ang iyong mga pusa at iyong Excel spreadsheets. Paalam, Marco.
sabi ko. Isinara niya ang pintuan nang napakalakas kaya umalog ang mga bintana. Lumakad ako at isinara ang deadbolt. Pagkatapos ay inilagay ko ang chain lock. Mag-isa ako sa malaking tahimik na bahay. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ito pakiramdam na walang laman. Pakiramdam nito ay malinis. Ang kapayapaan, gayunpaman, ay panandalian. Hindi lang basta umalis si Marco. Dumiretso siya sa command central, bahay ng aking mga magulang, at inaktibo ang support network. Tinatawag ng mga psychologist na flying monkeys, ang mga taong minamanipula ng isang narcissist upang pahirapan ang kanilang biktima. Ang aking pamilya ay isang buong air force ng mga ito. Nagsimula ito sa isang text alert sa aking telepono, mga 10 minuto pagkatapos umalis si Marco. Pagkatapos ay isa pa. Pagkatapos ay isang baha, si Tita Lydia. Mara, narinig ko ang nangyari. Labis akong nadismaya sa iyo na pinalayas ang ama ng isang buntis na babae sa kalye. Nasaan ang iyong konsensiya? Si pinsan na si Mark. Dude, ibigay mo na lang kay Marco ang bahay. Mayaman ka. Huwag kang maging ang aking lola na halos hindi marunong mag-text. Ang pamilya ay tumutulong sa pamilya. Nakakahiya ka, Mara. Perpektong nakahanay ang kanilang salaysay. Sa kanilang bersyon, ako ang mapaghiganti na mayaman na asawa na nagpaparusa sa dalawang nagmamahalan. Walang binanggit ang pangangalo niya. Walang binanggit ang pagtataksil ng kapatid. Nakatuon ang lahat sa inosenteng sanggol at sa aking pagiging makasarili. Pagkatapos ay dumating ang email. Ang subject line ay, "Ang solusyon. Ito ay mula sa aking ama, kasama ang aking ina, sina Marco at Bea na nakasisi." Umupo ako sa aking kitchen table at binuksan ito. Mara, kinilabutan kami sa iyong pag-uugali ngayon. Ang pagsipa kay Marco, nang sinusubukan niyang maging sibil, ay hindi kinakailangan. Kailangan nating ayusin ang bagay na ito, ng pribado, ng walang mamahaling abogado, na magpapababa lamang sa mga resources ng pamilya. Narito ang panukala na napagkasunduan namin bilang isang pamilya. Isa. Agad mong isasalin ang titulo ng bahay sa Maple Street kay Marco at Bea. Ito ay magbibigay ng katatagan para sa iyong magiging pamangkin. 2. Magbabayad ka ng alimony kay Marco sa loob ng 5 taon dahil isinakripisyo niya ang kanyang karera para suportahan ang iyo. Napatawa ako ng malakas sa puntong ito. Isinakripisyo ano? Ang kanyang mataas na score sa Call of Duty? 3. Magbabayad ka ng isang beses na halaga na 5,000 para sa emosyonal na paghihirap na dulot kay Bea sa panahon ng transisyon na ito. 4. Sasang-ayon ka sa isang mabilis na no-fault divorce. Bilang kapalit, sasang-ayon si Marco na hindi ipagpapatuloy ang kanyang legal na claim sa 50% ng iyong kasalukuyang stock ng kumpanya. Ito ay isang mapagbigay na alok, Mara. Kung tatanggi ka, susuportahan namin si Marco sa isang buong sukat na legal na labanan. Magpapatotoo kami na ikaw ay emotionally abusive at pabaya. Tandaan din, mayroon kang responsibilidad sa batang ito. Huwag mong parusahan ang isang inosenteng sanggol dahil sa iyong inggit. Nagmamahal, tatay. Tinitigan ko ang screen, lumabo ang aking paningin sa galit. Gusto nilang bayaran ko si Bea para sa emosyonal na paghihirap. Gusto nilang bayaran ko ng alimony ang lalaking nagnanakaw sa akin. At ang banta na magpapatotoo sila laban sa akin. Ang aking sariling mga magulang ay handang magsinungaling upang sirain ako para lang suportahan si Bea. Nakakagulat ang kanilang kapalaluan. Umasa sila sa aking pagkakasala. Umasa sila sa aking buong buhay sa pagsisikap na paligayahin sila. Akala nila kung itutulak nila ng husto, ang lumang Mara, ang anino na kapatid, ay masisira para lang tumigil ang sigawan. Nagsimula akong mag-type ng isang galit na tugon. Baliw ba kayo? Niloko niya ako. Kapatid ko siya. Ngunit ang aking daliri ay nanatili sa send button. Hindi. Ito ang gusto nila. Gusto nila ng emosyonal na reaksyon. Gusto nilang makipag-ugnayan ako, makipagtalo, humingi. Kung nagtatalo ako, nakikipagnegosasyon ako. At hindi ka nakikipagnegosasyon sa mga terorista. Binura ko ang draft.
Sa halip, pinrint ko ang email. Pinrint ko ang mga text message. Pumunta ako sa aking home office at pinrint ang mga bank statement na nagpapakita ng pagnanakaw ni Marco. Pinrint ko ang mga credit card receipt para sa biyahe sa Miami. Gumawa ako ng isang pisikal na folder. Nilagyan ko ng label na digmaan. Nagring ang aking telepono. Ang aking ina iyon. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Nagring muli. Ang aking ama. Voicemail. Pagkatapos ay nagring ang landline. Wala silang tigil. Inalis ko sa saksakan ang landline. Inilagay ko ang aking cell sa Do Not Disturb. Pinapayagan lang ang mga tawag mula sa aking inner circle na sa kasamaang palad ay isang napakaliit na listahan. Naramdaman ko ang biglaang matinding alon ng paghihiwalay. Nawala ko ang lahat. Ang aking asawa, ang aking kapatid, ang aking mga magulang, ang aking extended family, maging ang mga kapitbahay, ay baka magalit sa akin kapag nagsimula ang tsismis. Ako ang kontrabida sa kanilang kuwento at walang sinasabi ko ang magbabago niyan dahil ang katotohanan ay hindi mag-inhawa para sa kanila. Ang katotohanan ay nangangailangan sa kanila na aminin na si Bea ay isang homewrecker at si Marco ay isang bigo. Mas madali na gawin akong halimaw. Naglakad ako sa bintana at tiningnan ang ulan. Kailangan ko ng kakampi. Kailangan ko ng isang taong nakakaalam ng totoong kuwento. At pagkatapos, na parang ipinatawag ng aking kawalan ng pag-asa, isang dilaw na taxi ang huminto sa aking kurbada. Isang babae ang lumabas na nakikipagbuno sa isang higanteng leopard print na maleta at isang basang payong. Si Zoe, ang aking college roommate, ang aking maid of honor, ang nagsabi sa akin sa araw ng aking kasal, binibigyan ko ito ng 5 taon, ngunit may suporta ako sa iyo. Nakatira siya sa Boston. Hindi ko pa siya natawagan dahil masyado akong nahihiya. Ngunit narito siya, nagmamartsa sa aking harapan, na parang isang general na dumating sa front lines. Binuksan ko ang pintuan at bago ako makapagsalita, ibinagsak niya ang maleta, tiningnan ang aking mukha na basang-basa ng luha at sinabing, nakita ko ang post ni Bea sa Instagram tungkol sa milagrong sanggol. Nandito ako para tulungan kang ilibing ang katawan. Sa metapora o literal, nagdala ako ng pala. Bumuhos ang aking luha, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng ginhawa. Hindi ako binigyan ni Zoe ng malumanay na yakap. Binigyan niya ako ng matinding yakap na parang sinusubukan niyang panatilihing magkasama ang aking mga nabasag na piraso sa pamamagitan ng purong lakas ng kalooban. Inihila niya ako sa sala, inalis ang kanyang sapatos, at binuksan ang isang bote ng alak na iniipon ko para sa isang espesyal na okasyon. Ito ay isang espesyal na okasyon, deklara niya, nagbuhos ng 2 malalaking baso. Ito ang araw na, sa wakas ay nagising ka. Umupo kami sa sahig at sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang hapunan, ang biyahe, ang mga text message, ang email mula sa aking ama. Nang ipakita ko sa kanya ang email, hindi nalungkot si Zoe. Nagalit siya ng husto. Naglakad siya sa aking sala, nagkukumpas-kumpas ng ligaw sa kanyang baso ng alak. Emosyonal na paghihirap para kay Bea? Sigaw niya. Nakisiping siya sa asawa mo. Ang tanging paghihirap na dapat niyang maramdaman ay ang kahihiyan ng pagiging isang kakilakilabot na tao at ang iyong mga magulang. Mara, sinasabi ko sa iyo na toxic sila sa loob ng 20 taon, ngunit ito ay isang pagtataksil sa antas ng Biblia. Sinabi nilang magpapatotoo sila laban sa akin. Sabi ko ng tahimik. Sinabi nilang abusado ako. Hayaan mo sila, sabi ni Zoe, lumuhod sa aking harapan at hinawakan ang aking mga balikat. Makinig ka sa akin, Mara. Tumingin ka sa akin. Hindi ikaw ang biktima dito. Ikaw ang bangko. At takot na takot sila. Takot na takot? Humikbi ako. Mukha silang kumpiyansa. Bluff lang iyan, sabi ni Zoe. Isipin mo, walang trabaho si Marco, walang trabaho si Bea. Ang iyong mga magulang ay retirado at nabubuhay sa nakapirming kita, kasama ang anumang ibinibigay mo sa kanila. Kung isasara mo ang tap ng pera, magugutom sila. Sinasalakay kanila dahil kailangan kanilang masira bago mo mapagtanto na ikaw ang may hawak ng lahat ng card.
Tama siya. Masyado akong nakatuon sa emosyonal na sugat, kaya hindi ko tiningnan ang strategic na landscape. Gusto niya ang bahay, sabi ko. Akala niya ay ari-arian ito ng kasal. Totoo ba iyon? Tanong ni Zoe. Alam niya na maingat ako sa pananalapi. Mara, pakiusap sabihin mo sa akin na hindi mo inilagay ang pangalan ng loser na iyon sa titulo. Ngumiti ako ng mahina. Binili ko ang bahay bago kami ikasal. Nakatitulo ito sa pangalan ng isang LLC, Miller Holdings. Ginawa ko iyon para sa proteksyon sa pananagutan dahil sa aking trabaho. Lumaki ang mga mata ni Zoe. Ang prenup. Pakiusap sabihin mo sa akin na pinapirmahan mo siya ng prenup. Ginawa ko, sabi ko. Pinilit ng aking boss noon. Pinirmahan ni Marco nang hindi binabasa dahil gusto niyang patunayan na hindi niya iniisip ang pera. Ngunit hindi ko pa ito tiningnan sa loob ng 10 taon. Hindi ko naaalala ang mga tiyak na clause. Kung gayon, hanapin natin. Utos ni Zoe. Ngayong gabi ay hahanapin natin ang bawat piraso ng papel, bubuo tayo ng isang kuta, at bukas ay maglulunsad tayo ng nuclear strike. Ginugol namin ang susunod na 4 na oras sa paggulo ng aking home office. Nakita namin ang prenuptial agreement sa isang safe sa likod ng aparador. Nakita namin ang mga tax return. Nakita namin ang mga credit card statement na pinrint ko kanina. Habang nagtatrabaho kami, patuloy na naglalagay ng butas si Zoe sa aking realidad. Sinabi niya sa iyo, nabaog ka. Tanong niya, inaayos ang mga resibo. Mara, hindi ba sinabi mo sa akin minsan na tumanggi si Marco na magpa-test? Huminto ako. Oo, sabi niya, alam niyang maayos ang kanyang mga guys. Hindi siya pupunta sa urologist. Sabi niya, malinaw na ako ang problema dahil sa stress ko. Tama, singhal ni Zoe. O baka siya ang problema. At nabuntis si Bea sa trainer sa kanyang gym at ipinapasa nila iyon kay Marco dahil mayaman siya. Napatigil ako. Hindi ko man lang naisip ang bagay na iyon. Hindi si Bea. Hindi magiging ganoon kabobo si Marco. Ganoon nga kabobo si Marco, sabi ni Zoe. At ganoon nga kamanipulatibo si Bea. Idaragdag natin ang paternity test sa iyong listahan ng mga hinihingi. Bandang 3 ng umaga, mayroon na kaming bundok ng ebidensiya. Ang mga consulting fees na aktwal na regalo kay Bea, ang timeline ng affair batay sa data ng lokasyon ng credit card, ang prenuptial agreement, na sa muling pagbabasa ay naglalaman ng isang mapaminsalang clause ng pagtataksil. Tiningnan ko ang tumpok ng papel. Pangit ito. Ito ay isang kronika ng aking kahangalan at ang kanilang kasakiman. Ngunit ito rin ay munisyon. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin, tama ba? Sabi ni Zoe, ibinubuhos ang huling bahagi ng alak. Hindi mo lang basta hihiwalayan siya. Kailangan mong sirain sila. Kung bibigyan mo sila ng kahit 1 pulgada, kukunin nila ang lahat. Kailangan mong maging gray rock. Walang emosyon, batas lang. Alam ko, sabi ko, wala na ang kalungkutan, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kailangan ko ng isang pating, hindi isang family lawyer. Isang pating. Si Diana Sterling, sabi ni Zoe. Siya ang humawak sa diborsiyo ng pinsan ko. Kinakain niya ang mga mandaraya na asawa para sa almusal. Ipapareserba kita ng appointment para sa 9 a.m. Tiningnan ko ang aking telepono. Isa pang text mula sa aking ama. Hinihintay namin ang iyong tugon, Mara. Huwag mo kaming pilitin na pumunta diyan. Sa pagkakataong ito, nag-type ako ng tugon. Sasagot ako sa pamamagitan ng aking abogado. Huwag mo na akong kontakin muli o magsasampa ako ng reklamo para sa harassment. Pinindot ko ang send. Pagkatapos ay binoblock ko ang kanyang numero. Mabuti, sabi ni Zoe. Ngayon, matulog ka. Bukas ay magdidigma tayo. Humiga ako sa sofa. Hindi kayang bumalik sa kama na dinungisan ni Marco. Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit hindi ako natulog. Inilarawan ko ang plano. Gusto nila ng kontrabida. Sige, magiging kontrabida ako. Ako ang magiging pinakamasamang bangungot na kaya nilang isipin. Isang babae na alam ang kanyang halaga at may mga resibo para patunayan ito. Ang opisina ni Diana Sterling ay puro salamin at bakal. Nakatayo sa
4 na mong palapag ng isang skyscraper sa Makati. Sumisigaw ito ng mamahalin na siyang eksaktong kailangan ko. Si Diana mismo ay isang babae na nasa edad 60s na may matalim na bob at mga mata na mukhang kayang bumutas ng isang bank vault. Nakikinig siya sa aking kwento nang walang abala, nagsusulat sa isang legal pad. Umupo si Zoe sa tabi ko, tumatango bilang kumpirmasyon. Nang matapos ako, humigop si Diana ng tubig at tiningnan ang tumpok ng mga dokumento na dinala ko. Mabuti, sabi niya, kalmado at may autoridad ang kanyang boses. Suriin muna natin ang pinsala. Kinuha niya ang prenup. Binasa niya ito. Bahagyang tumaas ang kanyang mga kilay. Sino ang nag-draft nito? Ang aking dating corporate lawyer, sabi ko. Valid ba iyan? Ironclad ito, sabi ni Diana. Isang maliit na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Section 4, Clause B. Sa kaso ng napatunayang pagtataksil, ang nagkasalang partido ay mawawalan ng lahat ng claim sa anumang pagpapahalaga ng ari-arian ng kasal at isasakripisyo ang lahat ng karapatan sa alimony. At tingnan mo ang kahulugan ng pagtataksil na ito. Kasama dito ang emotional affairs at financial malfeasance. Tumingin siya sa akin. Hindi binasa ni Marco ito, hindi ba? Hindi. Sabi niya, sumasakit ang ulo niya sa legal na lengguwahe. Aminin ko, mabuti para sa atin, sabi ni Diana. Ngayon, pag-usapan natin ang bahay. Sabi mo, ito ay nasa isang LLC. Miller Holdings LLC. Kumpirma ko. Binili ko ito 6 na buwan bago ang kasal. At hindi mo kailanman idinagdag ang kanyang pangalan sa mga artikulo ng organisasyon ng LLC. Hindi. Gumamit ka ba ng joint funds para bayaran ang utang? Minsan, huminto ako mula sa joint account. Sumimangot si Diana. Nagkakaroon iyan ng co-mingling issue. Maaari niyang i-claim na nag-ambag siya sa equity. Ngunit sumingit ako. Inilabas ang spreadsheet na ginawa namin ni Zoe kagabi. Mapapatunayan ko na bawat sentimo sa joint account ay nagmula sa aking suweldo. Hindi nag-ambag si Marco ng kahit isang sentimo sa loob ng 5 taon. Sa katunayan, ipinapakita ng mga record na ito na nagwi-withdraw siya ng joint funds para sa personal na paggamit, online gambling, regalo kay Bea, mga biyahe. Kinuha ni Diana ang spreadsheet, sumisiyasat ang kanyang mga mata sa mga column. Gumastos siya ng mahigit talang 20,000 sa online poker noong nakaraang taon. Malamang, sabi ko, naramdaman ko ang pamumula ng kahihiyan. Hindi ko sinuri ang mga detalye, binayaran ko lang ang kabuuang bill. Ito ay embezzlement, sabi ni Diana ng flat. Kumukuha siya ng pondo na ipinagkatiwala sa partnership ng kasal at inililipat ang mga ito para sa ilegal na layunin. Maari nating ipagtalo na ang anumang equity na maaaring i-claim niya ay nawala sa pamamagitan ng kanyang pagnanakaw. Sumandal siya sa kanyang upuan. Mara, narito ang sitwasyon. Ayon sa batas, napakalakas ng iyong posisyon. Ngunit sa praktikal na paraan, nagiging magulo ang mga bagay na ito. Ayaw ng mga hukom ng mga away ng pamilya. Kung magpupunta tayo sa korte, aabutin ito ng 2 taon. Magpapatotoo ang iyong mga magulang. Pangit ito. Wala akong pakialam, sabi ko. Gusto ko siyang iwanan na walang anuman. Naiintindihan ko, sabi ni Diana. Ngunit, may mas matalinong paraan. Lalaruin natin ang kanilang kasakiman. Inilatag niya ang isang plano. Tatawagin namin itong honey trap. Akala nila, emosyonal ka at mahina. Paliwanag ni Diana. Akala nila, desperado kang panatilihin ang kapayapaan. Kaya, lalaruin natin iyon. Magdadraft kami ng settlement agreement. Ipapakita namin na ibinibigay mo sa kanila ang eksaktong gusto nila. Isang mabilis na diborsyo para makasal sila at maging isang tunay na pamilya. Ngunit sa maliit na print, tutukuyin namin ang paghahati ng mga ari-arian batay sa mahigpit na tuntunin ng prenup at ang pagmamay-ari ng LLC. Hindi nila pipirmahan iyan, sabi ni Zoe. Pipirmahan nila kung hindi nila babasahin, kontra ni Diana. O kung sa tingin nila ay nakakakuha sila ng mas mahusay na bagay. Bubuo natin ito upang isuko ni Marco
ang kanyang mga karapatan sa potensyal na halaga ng stock ng iyong kumpanya na sa tingin niya ay napakalaki kapalit ng hindi mo pagdemanda sa kanya para sa kanyang mga utang sa pagsusugal at pandaraya. Ngunit sa akin ang bahay, tanong ko. Ganap, sabi ni Diana. Ang bahay ay mananatili sa LLC. Sasabihin sa kasunduan na lisanin ni Marco ang ari-arian sa oras ng panghuling diborsyo. Ngunit ilalahad namin ito upang tunog na isang pansamantalang transisyon. Hayaan natin silang maniwala na sila ang nananalo hanggang sa matuyo ang tinta. Mapanganib iyan, sabi ko. Umaasa iyan sa kanilang kayabangan. Sumasang-ayon, sabi ni Diana. Ngunit mula sa sinabi mo sa akin, si Marco at ang iyong kapatid ay hindi mga taong nakatuon sa detalye. Sila ay mga oportunista. Makikita nila ang mabilis na diborsyo at pagtalikod sa demanda at pipirmahan nila. Naalala ko ang mukha ni Marco nang umalis siya sa aking bahay. Ikaw ay isang mapait na matandang dalaga na may iyong mga spreadsheet. Minamaliit niya ako. Palagi siyang ganoon. Gawin natin, sabi ko. Isa pa, dagdag ni Diana, kailangan nating siguruhin agad ang iyong mga ari-arian. Kanselahin ang lahat ng credit card. I-freeze ang joint accounts. Ilipat ang iyong sweldo ngayon. Ngayon na. Mapapansin niya. Sabi ko. Magpapanik siya. Hayaan mo siya. Sabi ni Diana nang malamig. Ginugol niya ang pera mo para makipag-date sa kapatid mo. Tapos na ang party. Paglabas ko ng opisina ni Diana, mas gumaan ang pakiramdam ko kaysa sa loob ng maraming taon. May plano ako, may team ako, dumiretso ako sa bangko. Umupo ako kasama ang branch manager at sistematikong binuwag ang buhay pinansyal na binuo namin ni Marco. Isinara ko ang mga credit card. Tinanggal ko siya bilang autorisadong gumagamit. Inilipat ko ang karamihan ng aming ipon sa isang bagong account na sa aking pangalan lang. Habang papalabas ako ng bangko, umingay ang aking telepono. Isang notification mula sa credit card app. Transaction declined. Starbucks 50-50. Bumabato siya ng kape para sa dalawa. Isang latte para sa kanya marahil at isang decaf para kay Bea. At sa unang pagkakataon, hindi gumana ang card. Ngumiti ako. Ito ay isang maliit na walang kwentang tagumpay, ngunit matamis ang lasa nito. Paumanhin, Marco. Bulong ko sa telepono. Mukhang cash ang babayaran mo ngayon. Ngunit ang tunay na pagsubok ay darating pa. Kailangan kong pumunta sa kanila. Kailangan kong tingnan sila sa mata at magpanggap na basag habang hawak ang kutsilyo na malapit ng putulin ang tali. Nag-text ako sa aking ama. Handa akong mag-usap. Magkita tayo. Nakalagay na ang bitag ngayon. Kailangan ko lang siguraduhin na hindi ako masusuka kapag nakita ko sila. Ang cafe na pinili ko para sa meeting ay Neutral Territory, isang sterile corporate chain na may fluorescent lighting at jazz music na medyo malakas. Matatagpuan sa kalahati ng daan sa pagitan ng bahay ng aking mga magulang at aking opisina. Dumating ako, 15 minuto ng mas maaga. Hindi dahil sabik ako, kundi dahil kailangan kong makapasok sa karakter. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa madilim na bintana. Isinuot ko ang aking pinakalumang cardigan, ang may piling sa manggas, at nilaktawan ang aking karaniwang under-eye concealer. Pinahaba ko ang aking mga balikat. Kailangan kong magmukhang isang talunang asawa, isang babae na nawalan ng lahat at desperado na iligtas ang kahit anong dignidad. Umupo si Diana sa tabi ko, matalas at propesyonal, ngunit pinalambot niya ang kanyang karaniwang gaze na parang pating. Tandaan, bulong niya, inilipat ang makapal na dokumento sa lamesa. Hindi ka CFO ngayon. Ikaw ay isang kapatid na may pusong sawi. Hayaan mong isipin nila na ginagawa ka nilang pabor sa pagpirma nito. Tumango ako. Kumikirot ang aking tiyan. Hindi na ito takot. Ito ay pag-asam. Ito ay ang pakiramdam ng isang roller coaster na umaakyat sa tuktok ng malaking drop. Dumating si Marco at ang aking ama nang magkasama. Mukhang pagod si Marco ngunit mayabang. Suot ang blazer na binili ko sa kanya 3 Pasko na ang nakakaraan. Naglakad ang aking ama na may matigas,
matuwid na postura na ginagamit niya kapag nararamdaman niyang siya ang moral na awtoridad sa silid. Umupo sila ng hindi nagkakamay. Mara, nagsimula ang aking ama. Bahagyang umungol ang kanyang boses. Masaya ako at nagising ka sa katotohanan. Ayaw namin ng digmaan. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa sanggol. Alam ko, Tay, sabi ko, hinayaan ang aking boses na medyo pumutok. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Pinipilipit ang wedding ring na suot ko pa rin para sa epekto. Marami akong iniisip tungkol sa sinabi ni nanay. Tungkol sa pagiging mas matandang kapatid. Tumingin si Marco. Sumigla ang kanyang interes. Kaya, sumasang-ayon ka sa mga tuntunin? Maayos na sumingit si Diana. Sumasang-ayon si Mara na ang matagal na legal na labanan ay makakasama sa kalusugan ng lahat. Handa siyang magbigay ng agarang diborsiyo. Handa rin siyang isuko ang kanyang karapatan na idemanda ka Marco para sa ilang accounting irregularities na natuklasan namin. Kinilabutan si Marco. Irregularities? Sinabi ko sa iyo na mga consulting expenses iyon. Anuman ang kaso. Patuloy ni Diana na may kaway ng kanyang kamay. Handa si Mara na palampasin iyon. Sa diwa ng pagpapatuloy. Tiningnan ko si Marco. Nilalabas ang lahat ng kalungkutan na kaya ko. Ayaw kitang labanan, Marco. Minahal kita. Kung si Bea, ang gusto mo, kung kaya niyang bigyan ka ng pamilya, hindi ko magagawa. Huminto ako, nagpahid ng peking luha. Kung gayon, hindi ako haharang sa iyo. Huminga ang aking ama. Lumuwag ang kanyang mga balikat. Magaling na bata, Mara. Alam kong may mabuti kang puso. Gayunpaman, sabi ni Diana, itinulak ang dokumento patungo sa kanila upang maging legal na may bisa at mabilis ito. Para makapagpakasal ka kay Bea bago ipanganak ang sanggol, kailangan nating pumirma sa isang settlement agreement ngayon. Ipinagkakaloob nito ang diborsiyo sa batayan ng hindi na maayos na pagkakaiba. Sinasaad nito na ang bawat partido ay pananatilihin ang mga ari-arian na hawak sa kanilang nag-iisang pangalan at isasakripisyo ang lahat ng claim sa mga kita ng isa't isa sa hinaharap. Sumimangot si Marco, tinitingnan ang makapal na tumpok ng papel. Paano ang bahay? Sabi sa email. Sa akin ang bahay. Sinasaad sa kasunduan na mananatili ka sa address ng Maple Street, San Vagana, sabi ni Diana ng maingat, gamit ang napaka-espesipikong salita at lilisanin ni Mara ang lugar. Kasama rin dito ang isang clause kung saan sumasang-ayon si Mara na hindi hahanapin ang pagbabayad ng 50,000 sa mga pondo ng kasal na ginugol mo sa labas na pakikisama. Lumaki ang mga mata ni Marco sa numero. Tiningnan niya ang aking ama. Alam niya na kung lumabas ang numerong iyon sa korte, magmumukha siyang magnanakaw. Paano ang alimony? Tanong ni Marco. Sa Kim, hanggang sa huli, hindi ko kayang magbayad ng alimony, Marco. Bulong ko. Ngunit isinuko ko at ang bahay. Binibigyan kita ng tahanan para sa iyong sanggol. Hindi ba sapat iyon? Siniko ng aking ama, si Marco. Tanggapin mo ang deal, anak. Ang isang bahay sa suburb na ito ay nagkakahalaga ng malaki. Ibinibigay niya sa iyo ang equity. Huwag mong ipilit. Tiningnan ni Marco ang dokumento. Mabilis niyang binaliktad ang mga pahina. Pigil hininga ako. Kung babasahin niya ang Section 12 tungkol sa mga karapatan sa ari-arian ng mga third-party entity o LLC, tapos na ang laro. Ngunit nagmamadali lang siya. Hinahanap niya ang mga dolyar at ang salitang bahay. Huminto siya sa pahina ng pirma. Kinuha niya ang ballpen. Ibig sabihin, tapos na? Tanong niya. Tumingin sa akin. Walang takebacks. Hindi mo hahabulin ang aking mga business ideas? Hindi ko kukunin ang iyong mga business ideas, Marco. Sabi ko. Madaling pangako iyon dahil wala naman siyang kahit ano. At iiwan mo kami ng mag-isa? Gusto ko lang mawala. Sabi ko ng tahimik. Ngumisi siya. Ang tagumpay ay nasa kanyang mga mata. Akala niya ay sinira niya ako. Akala niya ay nakuha niya ang bahay, ang babae, at ang kanyang kalayaan. Habang isinisingit sa akin ang singil. Ngayon, habang pinapanood ko ang kanyang kamay na lumulutang sa papel, alam kong walang atrasan. Malapit ko nang sirain ang buong buhay ko
para lang makabuo ng bago. Bumibilis ang tibok ng aking puso, hindi sa kalungkutan, kundi sa adrenaline ng pagpatay. Kung nakikinig ka pa rin sa kuwentong ito, pakiusap tulungan mo ako sa pag-like ng video na ito at pagkomento ng numero 1 sa ibaba. Ipinapaalam nito sa akin na ikaw ay kahanga-hanga at kasama ko sa paglalakbay na ito. Mahalaga sa akin ang iyong suporta. I-drop ang isa para makita kita. Ngayon, tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag tumama ang tinta sa papel. Est inférieur à image. Est supérieur à... Pumirma si Marco. Malakas ang tunog ng bulpen na kumakalat sa papel sa tahimik na cafe. Kalikot. Kalikot. Ang tunog ng isang lalaki na pumipirma sa kanyang sariling death warrant. Pumirma ang aking ama bilang testigo. Nakangiti na parang pumipirma siya ng isang kasunduan sa kapayapaan na nagtatapos ng isang digmaan na siya ang nagsimula. Ayan, sabi ni tatay. Isinara ang ballpen at itinulak ang mga dokumento pabalik kay Diana. Hindi naman ganoon kahirap, hindi ba? Ngayon makakabangon na tayong lahat. Oo, sabi ko, tumayo. Nanginginig ang aking mga binti, ngunit pinilit kong panatilihin ang mga ito. Pupunta ako para mag-impake ng iba pa akong gamit sa weekend. Maaari mong kunin ang mga susi sa Lunes. Ang Lunes ay ayos. Sabi ni Marco, hinuhugot na ang kanyang telepono, marahil para i-text si Bea ng magandang balita. Siguraduhin mong iwanan ang washer at dryer. Maraming damit ng sanggol ang kailangan ni Bea na labhan. Tumango ako. Kinagat ang loob ng aking pisngi nang napakahigpit kaya nalasahan ko ang dugo. Siyempre Bea, ang washer at dryer ay mananatili. Lumabas ako ng cafe kasama si Diana. Pinanatili ang aking talunang slouch hanggang sa makaliko kami at mawala sa paningin. Sa sandaling malinaw na kami, itinayo ko ang aking likod at huminga ng malalim at malinis na hangin ng siyudad. Nakuha ba natin? Tanong ko kay Diana. Matatag ang aking boses. Itinaas ni Diana ang folder. Isang masamang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Nakuha natin. Isinakripisyo niya ang karagdagang pagtuklas. Isinakripisyo niya ang alimony. At pinakamahalaga, pumirma siya ng pagkilala na lahat ng ari-arian na hawak ng mga third-party legal entities ay hindi kasama sa ari-arian ng kasal. Akala niya ang bahay ay ari-arian ng kasal, sabi ko. Isang bubble ng histerikal na tawa ang umaakyat sa aking lalamunan. Akala niya. Kinorektahan ni Diana. Ayon sa batas, sumalnaayon lang siya na ang Miller Holdings LLC ay isang third-party entity at wala siyang claim dito. Pinatalsik lang niya ang kanyang sarili. Ang weekend ay isang surreal na blur ng method acting. Bumalik ako sa aking bahay, at nag-impake. Ngunit hindi ko inimpake ang lahat. Inimpake ko ang aking mga damit, ang aking alahas, ang aking personal na papeles, at ang mga bagay na may sentimental na halaga para lang sa akin. Pumunta ang aking mga magulang noong linggo upang mag-supervise upang siguraduhin na hindi ako nagnanakaw ng anumang bagay na pag-aari ng sanggol. Nakaupo si Bea sa aking sofa, kumakain ng aking merienda. Itinuturo kay Marco kung saan isasabit ang isang pangit na bagong painting na binili niya. Mara, tawag ni Bea habang dinidikit ko ang isang kahon ng libro. Iwanan mo ang Dyson vacuum. Sumasakit ang likod ko. Hindi ko kayang magbuhat ng mabigat. Tiningnan ko siya. Nagliliwanag siya sa tagumpay ng ginintuang anak na sa wakas ay nakuha ang grand prize. Nasa kanya ang aking asawa, ang aking bahay, at ang aking kinabukasan. O sa tingin niya. Siyempre, Bea, sabi ko. At ang espresso machine, dagdag niya. Sabi ni Marco, magaling ka raw gumawa ng lattes. Kailangan kong matuto. Iwanan mo iyan. Naglakad ang aking ina sa silid, umiling. Tingnan mo Mara, masarap magbigay hindi ba? Napakarami mo. Tamang-tama lang na ibahagi sa mga hindi gaanong pinagpala. Nakakalinaw, sabi ko. Well, huwag kang maging masama ang tingin, sabi ni nanay. Malaya ka na ngayon, maaari kang mag-focus sa iyong karera. Iyan ang palagi mong gusto, hindi ba? Walang asawa na lulutuan, walang anak na aalalahanin, ikaw lang at ang pera mo. Ang paghamak sa kanyang boses nang sabihin niya, ang pera ay halata. Ngunit nakatayo siya sa isang bahay na binili ng aking pera,
Suot ang isang sweater na binayaran ng aking pera. Oo, nanay. Sabi ko, itinataas ang huling kahon. Ako lang at ang pera ko. Naglakad ako sa pintuan. Nakatayo si Marco doon. Nahawak ang kanyang kamay para sa mga susi na dapat kong ibigay sa kanya. Walang samaan ng loob, Mara, sabi niya. Nag-aalok ng kamay na tinanggihan kong kamayan. Sana, maging magkaibigan tayo para sa kapakanan ng pamilya. Magkaibigan? Ulit ko. Tiningnan siya ng diretso sa mata. Paalam, Marco. Enjoyin mo ang bahay. Talagang ibabad mo. Inabot ko sa kanya ang isang set ng mga susi. Ito ang mga lumang susi. Na-schedule ko na ang isang locksmith para sa Lunes ng umaga. 1 oras pagkatapos ng paghahatid ng eviction notice, ngunit hindi pa niya kailangang malaman iyon. Naglakad ako sa aking kotse, isang rental, dahil itinago ko ang kotse ng aking kumpanya sa isang garahe, inirekomenda ni Diana. Umalis ako, pinapanood sila sa rearview mirror, ang aking mga magulang na kumakaway, si Marco at Bea na naghahalikan sa pintuan. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Nagmaneho ako ng 2 bloke, huminto, at sumuka sa ilang bushe. Tapos na ang pagganap, ang pagduduwal ng pagpapanggap na mahina, ng pagpapanggap na tinatanggap ang kanilang pang-aabuso, ay sa wakas ay umabot sa akin. Pinunasan ko ang aking bibig, humigop ng tubig, at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Nagawa mo, bulong ko. Ngayon sunugin mo silang lahat. Ang susunod na 30 araw ay isang aral sa pasensya. Mayroong waiting period para sa diborsyo, kahit na isang uncontested. Ngunit dahil agad naming naisampa ang settlement agreement, ang orasan ay tumatakbo patungo sa huling desisyon. Sa panahong iyon, nakatira ako sa isang corporate apartment na pag-aari ng aking kumpanya. Pumunta ako sa trabaho. Ngumiti ako sa mga meeting. Hindi ko pinansin ang mga post ni Bea sa Instagram. Napakasaya na makasama ang aking soulmate sa aming forever home. Caption: sa isang larawan ng kanyang mga paa sa aking coffee table. Nursery coming along. Isang larawan ni Marco na pinipinturahan ang aking guest room ng isang pangit na kulay asul. Bawat larawan ay isang piraso ng ebidensya na inipon ko sakaling. Ngunit ang tunay na sandata ay ang paperwork na isinampa ni Diana. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng eksakto kung paano gumana ang bitag, dahil kung ikaw ay isang babae na may ari-arian, kailangan mong malaman ito. 10 taon na ang nakakaraan. Sinabi sa akin ng isang mentor, Mara, huwag kang magmay-ari ng anumang bagay sa sarili mong pangalan kung kaya mo. Ilagay mo ito sa isang LLC. Pinoprotektahan ka nito mula sa mga demanda at pinoprotektahan ka nito mula sa buhay. Kaya, ang Miller Holdings LLC ang may-ari ng bahay sa Maple Street. May-ari ito ng kotse. May-ari ito ng aking investment accounts. Nang pinakasalan ko si Marco, pumirma siya ng prenup. Tamad siya, kaya hindi niya binasa. Sinabi sa prenup na anumang ari-arian na hawak ng isang hiwalay na legal na entity bago ang kasal ay mananatiling hiwalay na ari-arian anuman ang nakatira dito. Ngunit ang ganap na ganda ng legal na hakbang ni Diana ay ang probisyon ng forfeit ng mga clause ng pagtataksil na pinagsama sa settlement agreement na pinirmahan lang ni Marco. Sinabi sa kasunduan na si Gregory Miller ay sumasang-ayon na lisanin ang tirahan ng kasal sa oras na maging epektibo ang huling diborsyo, maliban kung isang hiwalay na kasunduan sa lease ay pinirmahan sa may-ari ng ari-arian. Akala ni Marco na siya ang bagong may-ari ng ari-arian dahil sa aming verbal agreement at ang aking regalo ng bahay. Akala niya ang may-ari ay kami o siya. Hindi niya naintindihan na ang may-ari ay isang korporasyon at ang isang korporasyon ay walang damdamin. Ang isang korporasyon ay walang kapatid. Ang isang korporasyon ay mayroon lamang mga kontrata. At dahil walang lease agreement si Marco sa Miller Holdings LLC, sa sandaling pirmahan ng hukom ang final sa aming diborsyo, si Marco ay naging isang trespasser. Brutal ito, sabi ni Zoe isang gabi habang umiinom kami ng alak sa aking pansamantalang apartment. Ito ang pinakamaganda at brutal na bagay na nakita ko. Kailangan iyon, sabi ko, nakatingin sa mga ilaw ng siyudad. Kung nilabanan ko lang sila,
Baka ibinigay ng hukom sa kanya ang bahay para lang magkaroon ng tirahan ang sanggol. Ang mga hukom ay may simpatiya sa mga bata. Ngunit sa ganitong paraan, isinuko niya ito. Sumang-ayon siyang umalis. Hindi lang niya alam kung kailan. Paano ang pera? Tanong ni Zoe. Sarado ang mga joint accounts, sabi ko. Kinansela ang mga credit card, ngunit iniwan ko ang isang account na bukas, ang nakatali sa autopay para sa mga utility ng bahay. Bakit? Dahil gusto kong manatiling bukas ang mga ilaw hanggang matapos ang kasal. Ngumiti ako. Gusto kong maging komportable sila. Gusto kong maging ligtas sila. Nakakatakot ka, tawa ni Zoe. Ako lang ay isang CFO. Kibit balikat ko. Pinamahalaan ko ang panganib. Sa ika-29 na araw, pinirmahan ng hukom ang desisyon. Opisyal na akong diborsyada. Opisyal na akong single at legal na si Marco ay opisyal na isang squatter. Tinawagan ako ni Diana. Pirmahan na. Handa na ang eviction notice. Naka-standby na ang locksmith. Ang mga movers ay nakabook na para ilagay ang iyong mga kasangkapan sa storage. Teka, sabi ko, wag mo munang ipadala ang mga movers. Hayaan mo muna silang magkaroon ng kasal. Gusto mo silang magkaroon ng reception sa bahay mo? Tanong ni Diana na nalilito. Hindi, sabi ko. Ang kanilang reception ay sa banquet hall dahil sila ay kuripot, ngunit babalik sila sa bahay para sa kanilang wedding night. Iyan ang oras na tayo ay aatake. Malamig iyan, Mara. Ninanakaw nila ang asawa ko at sinubukan nilang nakawin ang aking kinabukasan, sabi ko. Ang lamig lang ang tanging temperatura na natitira sa akin. Binaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang kalendaryo. Sabado. Ang kasal ay sa Sabado. Magpapadala ako ng regalo. Hindi ito toaster. Ito ay isang process server. Malinaw na hindi ako dumalo sa kasal, ngunit sa panahon ng social media, hindi mo kailangan na naroroon upang masaksihan ang isang tren na sumalpok. Kailangan mo lang ng isang burner account. Ang kasal ni Marco at Bea ay isang patunay ng kanilang mga delusyon. Si Pinsan Mark, na lihim na nasa aking panig, ngunit natatakot sa galit ng aking ina, ay nagbibigay sa akin ng real-time na ulat sa pamamagitan ng text. Nakaputi si Bea, napakaputi, at isang tiara. Mukhang isang tunaw na cake topper. Lasing si Marco. Sinasabi sa lahat kung paano lumalawak ang kanyang mga investment. Umiiyak ang nanay mo sa toast tungkol sa kung paano palaging nakakahanap ng paraan ang tunay na pagmamahal. Sa tingin ko, ay masusuka ako. Umupo ako sa aking apartment na nag-i-scroll sa mga larawan. Naroon sila, ang aking dating asawa at ang aking kapatid na naghihiwa ng cake na alam kong binayaran ng aking ama. Mukha silang matagumpay, mukha silang nakaligtas sa pagpatay. Ang caption ni Bea sa kanyang post, sa wakas, Mrs. Miller, napakasaya na simula ng aming buhay sa aming forever home. Soulmate, happy, sorry not sorry. Ang sorry not sorry hashtag na iyon ang huling patak. Hindi lang siya masaya, nagmamalaki siya. Gusto niya akong makita. Gusto niya akong malaman na nanalo siya. Tiningnan ko ang orasan. 9:09 ng gabi. Nagsisimulang matapos ang reception. Malapit na silang bumalik sa Maple Street. Tumawag ako sa pribadong security firm na inupahan ni Diana. Simulan ang phase 2, sabi ko. Naiintindihan, Miss Miller. Kami ay nasa posisyon. Tapos na ang locksmith. Nakapost na ang mga notice. Naramdaman ko ang pagdami ng adrenaline na napakalakas kaya nanginginig ang aking mga kamay. Ito na iyon. Habang sila ay nagsasayaw, isang team ang nagpapalit ng bawat kandado sa aking bahay. Habang nagtatapon sila ng bouquet, isang process server ang nagdidikit ng isang maliwanag na orange na eviction notice sa front door, back door, at sa garahe. At habang sila ay sumasakay sa kanilang bagong kasal na kotse, ang sedan ng aking ama dahil inirepo ko na ang company car. Ang aking security team ay nagpapark sa tapat ng kalye, handang ipatupad ang batas. I imagine their drive. Malamang ay nagtatawanan sila. Malamang ay niluluwagan ni Marco ang kanyang kurbata. Iniisip ang pagbuhat sa kanyang buntis na asawa sa pintuan ng bahay na pinatalsik niya ako. Malamang ay iniisip niya kung gaano siya katalino.
kung paano niya niloko ang sistema. Hindi niya alam na ang sistema ay pinlano laban sa kanya mula pa sa simula. Nagbuhos ako ng isang baso ng sparkling water. Hindi ko kailangan ng alak para pampamanhid. Gusto kong maramdaman ang bawat segundo nito. Happy wedding day, Bea. Nag-toast ako sa walang laman na silid. Welcome to reality. Umingay ang aking telepono. Si Mark na naman. Kakaalis lang nila. Papunta na sa inyo. Good luck, Mara. Bigyan mo sila ng impyerno. Kinuha ko ang aking coat. Hindi ako mananatili sa apartment. Kailangan kong makita ito. Nagmaneho ako sa aking dating kapitbahayan at nagpark ng 3 bahay ang layo, nakatago sa anino ng isang malaking puno ng oak. Pinanood ko ang kalye. Tahimik ito. Tumigil na ang ulan. Naiwan ang bangketa na madulas at itim. Ang bahay, ang aking bahay, ay madilim. Ipinutol ko na ang kuryente. Sa pamamagitan ng smart home app, 5 minuto na ang nakakaraan. Humahagibis ang mga ilaw sa kalye. Huminto ang kotse sa driveway. Sila iyon. Magsisimula na ang palabas. Ang eksena ay nagbukas nang may cinematic na katumpakan. Bumukas ang pintuan ng kotse ni Marco at siya ay lumabas. Nakasuot pa rin ng tuksedo, medyo hindi matatag sa kanyang mga paa. Naglakad siya sa paligid upang buksan ang pintuan para kay Bea. Lumabas siya. Ang kanyang puting damit ay gumagapang sa basang semento, mahigpit na hawak ang kanyang tiyan ng may drama. Naglakad sila sa daan patungo sa front porch. Binaba ko ang aking bintana ng 1 pulgada. Sapat lang para marinig. Bakit patay ang mga ilaw? Reklamo ni Bea. Matinis ang kanyang boses sa hangin ng gabi. Sinabi ko sa iyo na iwanan ang ilaw sa porch. Ginawa ko, bulong ni Marco. Baka nasunog lang ang bombilya. Relax, baby. Nasa bahay na tayo. Nagkalikot siya sa kanyang bulsa para sa mga susi. Ang mga susi na ibinigay ko sa kanya, ang mga lumang susi. Isinilid niya ang susi sa kandado. Binalik niya. Wala. Kinakalikot niya, hinugot, pinunasan sa kanyang pantalon, at sinubukan muli, idinikit niya ang kanyang balikat sa pintuan. Hindi ito gumalaw. Ano ang problema mo? Sigaw ni Bea. Buksan mo ang pintuan. Kailangan kong umihi. Nakatigil. Ungol ni Marco. Dahil siguro sa humidity. Sinubukan niya ulit. Mas mahirap na pagpihit. Peste! Sigaw ni Marco. Sinipa ang pintuan. Iyon ang oras na ang motion sensor floodlights na aking remote na inaktibo ay biglang umilaw. Binabalanse sila ng nakakasilaw na puting ilaw. At iyon ang oras na nakita nila ito. Ang maliwanag na orange na piraso ng papel na idinikit ng direkta sa taas ng mata. Isang eviction notice at isang no trespassing warning. Pinunit ni Marco ito mula sa pintuan, pumiikit upang basahin ito. Ano ito? Tanong ni Bea, sumisilip sa kanyang balikat. Ito ay nagsasabing kami ay trespassing, utal ni Marco. Miller Holdings LLC. Mara, unggol niya. Ang pangalan ko, Mara. Lumingon siya. Sinisiyasat ang dilim, naghahanap ng away. Alam kong ikaw iyan. Ito ang bahay ko. Hindi mo ako kayang paalisin. Kinuha niya ang isang palamuting bato mula sa hardin at nagsimulang lumakad patungo sa bintana ng sala. Huwag mong gawin, Marco. Bulong ko sa sarili ko. Bago niya ito maitapon. Ang unmarked sedan sa tapat ng kalye ay umilaw ng kumikislap na pula at asul na ilaw. 2 pribadong security officer na nakauniporme. Ngunit may autoridad na umaresto ang lumabas ng kotse. Ibagsak mo ang bato, Ginoo. Utos ng isa sa kanila. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang sidearm. Napatigil si Marco. Mga opisyal, salamat sa Diyos. Ang aking dating asawa, ikinandado niya kami. Ito ang bahay ko. May buntis akong asawa dito. Kailangan ninyo kaming papasukin. Naglakad ang opisyal sa daan, kalmado at nagpapataw. Ginoo, lumayo ka sa pintuan. Maari ko bang makita ang iyong identification? Nagkalikot si Marco sa kanyang pitaka. Nakatira ako dito, a 42 Maple Street. Suriin mo ang iyong mga record. Tiningnan ng opisyal ang ID pagkatapos ay ang isang tablet na hawak niya. Mayroon akong titulo dito na naglilista ng may-ari bilang Miller Holdings LLC
At mayroon akong pinirmahang court order mula kahapon na nagsasaad na isang Mr. Gregory Miller ay sumang-ayon na lisanin ang lugar agad sa diborsyo. Formalidad lang iyon, sigaw ni Marco. Tumalsik ang laway. Mayroon kaming verbal agreement, ibinigay niya sa akin. Ang verbal agreement ay hindi sumasaklaw sa court order, Ginoo, sabi ng opisyal. At dahil hindi ka na residente at sinubukan mong basagin ang isang bintana, ikaw ay kasalukuyang trespassing. Kailangan mong umalis. Umalis! Matinis na sigaw ni Bea. Umalis saan? Nakatira kami dito. Lahat ng gamit namin ay nasa loob. Nasa loob ang kuna ng aking sanggol. Ang iyong personal na ari-arian ay naimpake at nailipat sa isang storage unit basa ng opisyal mula sa kanyang tablet. Narito ang address at ang susi sa unit. Ibinigay niya ang isang maliit na tansong susi kay Marco. Impake mo ang aking mga gamit? Mukhang kinilabutan si Bea. Hinawakan mo ang aking underwear? Illegal ito. Tatawagan ko ang tatay ko. Maaari mong tawagan ang sino man ang gusto mo, sabi ng opisyal. Ngunit hindi ka maaaring manatili dito. Kung hindi ka nasa iyong kotse at aalis sa loob ng susunod na 3 minuto, aarestuhin kita para sa trespassing at attempted vandalism. Tiningnan ni Marco ang bahay. Tiningnan niya ang orange na sticker. Tiningnan niya ang walang silbing susi sa kanyang kamay. Ang realidad ay sa wakas ay tumagos sa alak at kayabangan. Wala siyang pag-aari. Siya ay isang bisita na matagal nang nanatili. Mara, sumigaw siya sa gabi muli. Nakatingin sa puno ng oak kung saan ako nagtatago kahit hindi niya ako makita. Ikaw ang nagplano nito? Hinayaan mo kaming magplano ng kasal na alam mong gagawin mo ito? Ngumiti ako. Oo, ginawa ko, Ginoo. Huling babala, sabi ng opisyal, lumapit. Sa kotse, ngayon! Nagsimulang humagulgol si Bea. Ito ay isang malakas, pangit na iyak. Ang aking wedding night. Sinira mo ang aking wedding night. Itinulak ni Marco siya patungo sa kotse. Tumahimik ka, Bea. Sumakay ka na lang sa kotse. Huwag mo akong itulak. Sigaw niya pabalik. Kasalanan mo ito. Sabi mo ikaw ang bahala. Sabi mo madaling lokohin siya. Niloko niya ako. Sigaw ni Marco. Sinira mo ang buhay ko para sa isang bastardong anak. Sumugod siya sa kanya. Agad na dumating ang security sa kanya. Pinigilan siya. Ilalabas mo sila, sabi ko sa mga guwardiya. Lahat sila. Habang sila ay kinaladkad, sumisigaw si Marco ng mga sumpa. Humahagulhol si Bea. Mukhang matanda at talunan ang aking mga magulang. Wala akong naramdaman. Walang kagalakan, walang kalungkutan, puro katahimikan. Ang katahimikan ng isang malinis na slate. Ang pagbubunyag tungkol sa sanggol ay ang nuclear bomb na nagpawi sa natitira sa kanilang alyansa. Hindi ko na kailangang gawin ang anuman. Pinanood ko lang ang fallout mula sa ligtas na distansya. Inaresto si Marco para sa assault noong araw na iyon sa aking opisina. Ginugol niya ang isang gabi sa isang selda. Nang makalabas siya, wala siyang mapuntahan. Tumanggi ang aking mga magulang na tanggapin siya muli. Pagkatapos ng lahat, hindi na siya ang ama ng kanilang apo. Isa lang siyang salat, marahas na lalaki na nagkahiya sa kanila. Ang buhay ni Bea ay gumuho. Ang aking mga magulang na naharap sa kahihiyan ng isang anak na buntis ng isang random na gym trainer at ang pagkawala ng kanilang fantasy na mayaman na manugang ay nagalit sa kanya. Paano ka naging ganoon ka, Bobo? Narinig ko ang aking ina na sumisigaw sa kanya sa telepono muli. Salamat sa mga update, Mark. Mayroon kang golden goose at pinatay mo ito. Wala silang pakialam sa moralidad. May pakialam sila na nabigo ang panloloko. Nagsampa si Marco ng annulment batay sa pandaraya na nagsasaad na niloko siya ni Bea sa kasal. Sinubukan din niya akong idemanda muli, kinakatawa ng kanyang sarili dahil hindi siya makabili ng abogado. Ibinasura ng hukom ang kaso sa loob ng 5 minuto at inutusan siyang bayaran ang aking legal fees. Dahil hindi siya makapagbayad, kinailangan niyang magdeklara ng bangkarota at ang sanggol, ang trainer, ay lumabas na isang 20 taong gulang na estudyante sa kolehiyo na walang pera at walang interes na maging ama. Nahaharap si Bea sa pagiging single mother
na walang ari-arian, nakatira sa kanyang childhood bedroom, nakikinig sa kanyang ina na nagrereklamo araw-araw tungkol sa kung gaano siya kahirap sa pananalapi. Mga 2 buwan, pagkatapos, nakakuha ako ng sulat mula kay Marco. Ipinadala ito sa aking opisina. Mara, alam kong nagkamali ako, mahina ako, minanipula ako ni Bea. Linalaro niya ang aking mga insecurity. Hindi ako kailanman tumigil sa pagmamahal sa iyo. Nalilito ako. Pakiusap. Mag-usap tayo. Nakatira ako sa aking kotse. Wala akong anuman. Ikaw lang ang tanging mabuting nangyari sa akin. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Binasa ko ito ng 2 beses. 10 taon na ang nakakaraan, iiyak ako. Iisipin ko, nasasaktan siya. Kailangan ko siyang tulungan. Ngunit tiningnan ko ang sulat kamay, sa parehong kamay, na pumirma sa aking dignidad para sa isang bahay na hindi niya pag-aari. Kumuha ako ng pulang marker. Isinulat ko ang return to sender sa sobre at inilagay ito sa shredder. Hindi ko na siya kinasusuklaman. Wala na lang akong pakialam. Siya ay isang estranghero. Isang aral na natutunan sa mahirap na paraan. Ang pagguho ng angkan ng Santos ay kabuuan. Ang aking mga magulang, nang walang aking buwanang tulong, ay hindi kayang bayaran ang kanilang pamumuhay. Kinailangan nilang ibenta ang kanilang bahay sa suburb. Ang bahay kung saan ako lumaki, ang bahay kung saan ako palaging pangalawa. Lumipat sila sa isang maliit na 2 tulugan na apartment sa isang hindi gaanong kanais-nais na kapitbahayan. Kinailangan ni Bea na magtrabaho. Isang tunay na trabaho. Nagsimula siyang magtrabaho bilang receptionist sa isang dental clinic. Sinabi sa akin ni Mark na mukha siyang 10 taong mas matanda at nagrereklamo sa sinumang makikinig tungkol sa kung paano ninakaw ng kanyang masamang kapatid ang kanyang mana, ngunit walang nakikinig. Nakita ng mga tao sa bayan ang mga kotse ng pulis. Alam nila ang katotohanan. Umalis si Marco sa syudad. Ang sabi-sabi ay bumalik siya sa kanyang bayan upang manirahan kasama ang kanyang kapatid na nagtatrabaho sa isang call center. Pinanatili ko ang ganap na walang kontak. Binago ko ang aking numero. Lumipat ako sa isang bagong tahanan. Isang makinis, modernong penthouse sa bayan, malayo sa mga suburb. Ibinenta ko ang bahay sa Maple Street sa isang magandang batang mag-asawa. Ayaw ko ng mga alaala. Isang maulan na hapon, 6 na buwan pagkatapos, nakasalubong ko ang aking ina sa grocery store. Hindi maiiwasan sa isang syudad na ganito kalaki. Siguro, mukha siyang marupok. Ang kanyang buhok ay hindi ang kanyang karaniwang perpektong blonde. Nakikita ang mga ugat ng kulay abo. Nakita niya ako at pinahinto ang kanyang cart. Mara, sabi niya, nanginginig ang kanyang boses. Huminto ako. Hindi ako tumakbo. Pinanatili ko ang aking posisyon. Aling Sonia, namimiss ka namin. Sabi niya, umapaw ang luha sa kanyang mga mata. Ang iyong ama, hindi siya maayos. Ang kanyang puso, kailangan namin ng tulong. Naroon na. Ang bitag, ang pagkakasala, ang kanyang puso, tulong. Tiningnan ko ang babaeng ito na nagsabi sa akin na ibigay ang aking asawa sa aking kapatid, na tinawag akong sakim, na pinahahalagahan ako hanggat ako ay kapaki-pakinabang. I'm sorry to hear that. Sabi ko ng magalang, sinasaklaw ng iyong insurance ang mga kondisyon ng puso. Tawagan mo sila. Mara sa. Humingal siya. Pamilya mo kami. Hindi, sabi ko, lumapit ng malapitan para marinig niya ang bawat salita. Ginawa mo ang iyong pagpipilian. Pinili mo si Bea. Pinili mo ang kasinungalingan. Hindi ka maaaring bumalik sa katotohanan dahil lang tumigil ang kasinungalingan sa pagbabayad ng mga bill. Ako ang iyong ina. Ikaw ang aking egg donor, sabi ko, at ang aking tormentor. Tapos na akong magbayad para sa aking sariling kahihiyan. Lumampas ako sa kanya. Hindi ako lumingon. Binili ko ang aking mga grocery, mamahaling keso, isang masarap na bote ng alak, mga bagay na gusto ko, at lumabas sa ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam ng ulan ay malinis. Pakiramdam nito ay isang binyag. Isang taon na mula ng hapunan na iyon na parang impyerno. Sinusulat ko ito mula sa isang balkonahe
sa Amalfi Coast. Nagbakasyon ako, ang una sa aking buhay. Hindi ako nagtatrabaho, nabubuhay lang ako. Ang demanda ay isang malalayong alaala. Ang sakit ay isang peklat na kumupas sa puti. Nakilala ko ang isang tao dito. Ang pangalan niya ay Leo. Siya ay isang arkitekto. Hindi niya alam ang tungkol sa aking pera at wala siyang pakialam. Gusto niya na ako ay matalino. Gusto niya na natatalo ko siya sa chess. Kahapon, nakaupo kami sa tabi ng karagatan at tinanong niya ako, "Mara, bakit mo palaging sinusuri ang bill ng maingat?" Ngumiti ako dahil natutunan ko na kung hindi mo i-audit ang iyong sariling buhay, may iba na mag-imbesel ng iyong kaligayahan. Naalala ko si Bea, marahil ay nagpapalit ng diaper sa isang masikip na apartment, mapait at galit. Naalala ko si Marco, na sumasagot ng telepono sa kung saan sa Heartland, nangangarap ng buhay na itinapon niya. Gusto nila ang lahat. Nagtapos sila na walang anuman. Gusto ko lang ng pagmamahal at nagtapos ako na may lahat. Ang aking kalayaan, ang aking yaman, at sa wakas ang aking sarili. Napagtanto ko na nawala na ang anino na kapatid. Hindi ako ang anino, ako ang araw. Pinayagan ko lang silang tumayo sa aking liwanag. Humigop ako ng aking alak. Ang parehong uri ng alak na ininom ko noong gabing sinabi sa akin ni Zoe na lumaban. Sa mga auditor, bulong ko sa dagat. At bumulong ang dagat pabalik. Nanalo ka kung dumaranas ka ng ganito, kung ikaw ang palaging nagbibigay at hindi kailanman nakakakuha, makinig ka sa akin. Tumigil. Isara ang account. Palitan ang mga kandado. Mas mahalaga ka kaysa sa kung ano ang maibibigay mo sa ibang tao. Huwag kang maging anino na kapatid. Maging master ng iyong sariling buhay. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hindi ito madaling sabihin, ngunit kailangan, kung nasiyahan ka sa panonood sa akin, na buwagin ang mga taong sumubok na buwagin ako. Pakiusap, i-like ang video na ito, at mag-subscribe. At huwag kalimutang i-drop ang isa, kung nakarating ka sa dulo. Ikaw ang aking tunay na pamilya ngayon. Maging malakas at panatilihin ang mga resibo. At kaya, habang binubulong ng mga alon ng Amalfi Coast ang tagumpay kay Mara, ipinapaalala sa atin ang isang malakas na katotohanan. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi tinutukoy ng kung gaano karami ang ibinibigay natin sa iba, kundi sa kung gaano kahigpit nating pinoprotektahan ang ating sariling liwanag. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng kanyang mga ari-arian o kanyang kalayaan. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang halaga at ang lakas ng loob na tumayo ng matatag sa harap ng pagtataksil. Itinuturo sa atin ang kwento ni Mara na ang pagiging matatag ay ipinanganak hindi sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagharap dito ng direkta at paggamit nito bilang katalista para sa paglago. Sa buhay, maaring makatagpo tayo ng mga taong nagpapakinabang sa ating kabaitan o nagkakamali nito bilang kahinaan. Ngunit ang tunay na lakas ay nasa pag-alam kung kailan maglagay ng linya, kung kailan sabihin na sapat na, at kung kailan unahin ang ating sariling kaligayahan. Ang pagbabago ni Mara mula sa anino na kapatid tungo sa master ng kanyang sariling buhay ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo tinutukoy ng mga inaasahan o manipulasyon ng iba. Tayo ay tinutukoy ng ating kakayahang bumangon, muling magtayo at lumiwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Ano ang natutunan mo sa kuwentong ito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa ibaba o isulat lang ang well done kung naapektuhan ka ng pagmumuni-muni na ito. Ipagdiwang natin ang kapangyarihan sa bawat isa sa atin.